Values Education 7 Quarter 1 Learning Competency 5B na ipaliliwanag na ang pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos ay pagiging mabuting katiwala ng mga kaloob niya na magagamit sa pagtulong sa kapwa at pamayanan. Ang pagtitipid at pag-iimpok ay mga paraan upang mapangasiwaan natin ang mga biyaya ng Diyos. Biniyayaan tayo ng Diyos ng iba't ibang yaman, maaring ito ay pera, oras o talento. Sa pamamagitan ng pagiging matipid, natitiyak nating magagamit natin ang mga biyayang ito ng matalino at hindi natin ito maaaksaya. Responsibilidad natin na gamitin ang mga biyayang ito ng matalino, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ating mga kapwa, lalo ang ating pamilya. Mahalagang tandaan natin na ang biyayang ito ay hindi lamang para sa sarili nating pakinabang, dapat ay iniisip din natin kung paano magagamit ang mga ito sa pagtulong sa kapwa at sa ating pamayanang kinabibilangan. Ang pagtitipid ay tumutukoy sa maingat na pamamahala sa salapi at yaman o kagamitan upang maiwasan ang pag-aaksaya at matiyak na ang mga ito ay magtatagal. Ang pagtitipid ay pagiging matalino sa paggamit ng iyong pera at resources. Sa halip na gastusin agad-agad ang lahat ng iyong pera, pinag-iisipan mo muna kung alin ba ang mga tunay mong kailangan at kung paano mapatatagal ang mga bagay na mayroon ka na. Sa ganitong paraan, naiiwasan mo ang pag-aaksaya at natitiyak mong may magagamit ka pa para sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay tumutukoy sa pagbubukod ng isang bahagi ng iyong salapi, kita o yaman para sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay tungkol sa pagpaplano mo para sa hinaharap. Kapag ikaw ay nag-iimpok, itinatabi mo ang iyong salapi o yaman sa halip na gamitin agad ang mga ito. Ipinapakita nito na pinag-iisipan mo ang iyong hinaharap at nagiging responsable ka sa kung ano ang mayroon ka. Mabuting katiwala o good stewardship. Ang mabuting pagkakatiwala ay nangangahulugang pamamahala o pangangasiwa sa isang bagay bilang sarili nating pag-aari kahit na ito ay hindi atin. Bilang katiwala ng mga biyaya ng Diyos, tayo ay inaasahan niya na mapangangasiwaan natin ang mga ito ng matalino at mahusay. Ang pagiging mabuting katiwala ay nangangahulugang pinangangalagaan natin ang isang bagay na ipinagkatiwala sa atin. Maraming biyaya ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at tungkulin natin na pangasiwaan ang mga ito ng mahusay at matiyak na magagamit ang mga ito sa pinakamabuting paraan. Bakit nga ba mahalaga ang pagtitipid at pag-iimpok? Una, tinutulungan tayo nitong makapaghanda para sa hinaharap. Kapag tayo ay nagtitipid at nag-iimpok, tayo ay nakapaghahanda sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa hinaharap. Ito ay nagbibigay sa atin ng seguridad dahil alam nating mayroon tayong magagamit. Ayon nga sa kasabihan, kung may isinuksok, may madudukot. Ikalawa, natitiyak nating may maibabahagi tayo sa iba. Sa pag-iimpok at hindi pag-aaksaya, natitiyak nating may maibabahagi tayo sa mga nangangailangan. Nagagawa nating maging mapagbigay at matulungin sa ating pamayanan. Ikatlo, pinakikita nitong tayo ay mapagpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang mga biyaya. Kung maingat nating pinangangasiwaan ang mga bagay na mayroon tayo, pinakikita nito na tayo ay mapagpasalamat sa mga biyayang bigay ng Diyos. Ito ay paraan upang siya ay parangalan at dulutan siya ng kasiyahan. Paggamit ng pag-iimpok para sa kabutihan. Ang ating mga ipon ay hindi lamang dapat gamitin para sa ating sarili, bagkus ay para rin sa pagtulong sa iba at sa pamayanan. Totoong mahalaga ang pag-iimpok para sa ating kinabukasan, subalit dapat din nating isipin kung paano magagamit ito sa pagtulong sa kapwa. Ito man ay sa pamamagitan ng pagdodonate, pagtulong sa kaibigan nangangailangan o pagsuporta sa isang proyekto ng pamayanan, ang ating pag-iimpok ay maaaring makapagdulot ng pagbabago sa buhay ng iba. Mabibisang paraan upang makatipid at makapag-impok. Una, gumawa ng budget at sundin ito. Ang pagbabudget ay makatutulong sa iyo na planuhin kung paano mo gagastusin ang iyong pera. Sa paggawa nito, nakatitiyak ka na binibili mo lamang ang mga bagay na kailangan mo at naitatabi mo na bilang ipon ang iba. Mahalaga na sundin ang budget upang maiwasan mo ang labis na paggastos. Ikalawa, iwasan ang hindi kinakailangang paggastos. Bago bumili ng isang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo kung talaga bang kailangan mo ito. Kung mabubuhay ka naman ng maayos kahit wala ang bagay na ito, mas mabuting isave mo na lang ang pera mo. Ang pag-iwas sa pabigla-biglang pagbili ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng maraming ipon. Pangatlo, magtakda ng layunin sa pag-iimpok.
Ang pagkakaroon ng goal o layunin ay maggaganyak sa iyo na gumawa. Kung ito man ay pag-iimpok para sa isang bagay na gusto mong bilhin, mga pangangailangan sa hinaharap, o pagtulong sa nangangailangan, ang pagkakaroon ng goal ay lalong magbibigay sa iyo ng kagustuhan na seryosohin ang pag-iimpok. Ikaapat, pag-isipan kung paano makatutulong sa iba ang iyong pagtitipid at pag-iimpok. Isipin din kung paano mo magagamit ang iyong ipon sa kabutihan. Hindi naman kinakailangang ipangtulong mo lahat ng iyong ipon. Maaaring gamitin ang isang bahagi ng iyong ipon sa pagtulong sa charity o sa mga taong nangangailangan. Ito ay paraan ng pagbabahagi sa iba ng mga biyayang natatanggap mo. Ang pagtitipid at pag-iimpok upang tumulong sa kapwa. Marahil ay naitatanong mo ngayon sa iyong sarili, bakit kasama sa mga layunin ko sa pagtitipid at pag-iimpok ang pagtulong sa kapwa? Ang pagtulong sa iba ay sumasalamin sa ating pagmamahal at pagiging mapagpasalamat sa biyaya ng Diyos. Kung gagamitin natin ang isang bahagi ng ating inimpok upang tumulong sa iba, may pakikita natin ang pagkilala natin sa biyayang galing sa Diyos. Ito ay paraan ng pagbabahagi sa iba ng kanyang pag-ibig. Sa pagtitipid, nakatitiyak mayroon tayong maibabahagi. Sa pagtitipid, naiiwasan nating mag-aksaya ng ating resources at natitiyak nating mayroon tayong maibabahagi para sa iba. Pinahihintulutan tayo ng pagtitipid na maging handa sa pagbibigay sa oras ng pangangailangan. Ang paggamit ng ipon para sa kabutihan ay nagiging daan sa isang mas malakas na pamayanan. Kung gagamitin natin ang isang bahagi ng ating inimpok upang tulungan ng iba, nakapag-aambag tayo para sa kabutihan ng ating pamayanan. Ito ay nagpapatatag ng samahan at pagtuturingan ng isa't isa at tumutulong na lumikha ng mas mapagkalingang lipunan. Bilang konklusyon, ang pagtitipid at pag-iimpok ay higit pa sa mabuting gawi. Ang mga ito ay paraan ng pagpapakita ng pagkilala at paggalang para sa mga biyaya ng Diyos, lalo na kung ito ay gagamitin upang tumulong sa iba. Kapag ating isinabuhay ang pagtitipid at pag-iimpok, hindi lang natin iniingatan ang ating sarili, ipinakikita rin natin na ginagalang natin ang mga biyayang galing sa Diyos. Hakbang din ito upang tulungan ang ating pamayanan dahil alam natin na mayroon tayong magagamit kung kakailanganin. Para sa pagninilay, sagutin sa iyong journal ang tanong na ito. Bilang isang mag-aaral sa ikapitong baitang, ano-ano ang mga gagawin mo para maisagawa ang pagtitipid at pag-iimpok bilang pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos? At dyan po nagtatapos ang ating paksa sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam po.